Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'. Lahat kayo ika ay ra', tagapangalaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat kayo ay tatanungin sa kanyang mga inaalagaan, yung pinanghahawakan. Ang lalaki, mas'ul, siya ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pamilya. Ra', tagapangalaga sa kanyang pamilya. Tagapangalaga sa asawa, tagapangalaga saan? Sa kanyang mga anak. Ulitin natin yung hadith. Si lalaki, tatanungin siya ni Allah sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Si babae, hindi siya tatanungin ni Allah sa kanyang asawang lalaki. Naintindihan po natin? Si babae, hindi siya tatanungin ni Allah sa kanyang asawa na lalaki. Sasabihin, halimbawa sa kabilang buhay, tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng babae, bakit hindi mo pinakain ng asawa mo? Bakit hindi mo dinamitan ng asawa mo? Hindi ganoon ang tanong eh. Ang katanungan na yun, babalik sa lalaki. Bakit hindi mo pinakain ng asawa mo? Bakit hindi mo dinamitan ng asawa mo? Bakit hindi mo sinuportahan ng asawa mo? Doon yung tanong sa lalaki. Sapagkat sa pananagutan niya yun. Ang itatanong kay babae, bakit hindi mo pinaglingkuran ng asawa mo? Naintindihan natin? Bakit hindi mo dinisiplina ang mga anak mo? Yan yung tatanong sa atin. Sa kabilang buhay. Pero ngayon, nababaliktad na eh. Si babae na yung nasa taas, nangibabaw. Binabaliktad yung fitra. At kapag binaliktad mo yung fitra, ang ibig sabihin ng fitra, ito yung likas na nasa tao. Yung likas na nasa tao. Kapag binaliktad mo ang fitra, masisira ang buhay. Hindi gaganda ang buhay ng mag-asawa. Tandaan po natin yan. Hindi magiging masaya ang buhay ng mag-asawa kapag sisirain ang fitra. Ulitin natin. Hindi magiging masaya ang buhay kapag babaliktad ng fitra. Tatanayin ko kayo. Kaya bang arukin ng isa sa atin na mag-asawa ang lalaki sa lalaki? Kaya bang arukin ng isipan natin ito? Tanggap ba? Hindi. Bakit? Kasi ano yung fitra? Lalaki sa babae. Babae sa lalaki. Kaya nga ang babae, si Hawa, siya ay nilikha ni Allah mula sa tadyang ni Adan. Kumbaga ang babae, parte at bahagi ng lalaki. So, sino mas nangibabaw? Yung katiting o yung mas malaki? Yung mas maliit. Ay, yung mas malaki, di ba? Pero tandaan nyo, kapag bumaliktad ang ganyang sitwasyon, hindi magiging masayang pag-aasawa. Kasi ang fitra ng lalaki, sila yung lagi na sa taas. Ang mga salafus salih na babae, maraming mga kwento nila na mabuti. Nabanggit ito ni Imam Ad-Dahabi sa I'lam Siyar Nubala. Yung mga salafus salih na babae, kapag kinakausap nilang kanilang mga asawa, parang mga hari. Papakumbaba. Ya Ruhi. Paano yung Ya Ruhi? Inil sa English? Alam niya inil yan eh. Ha? May soul? Ya Asli. Paano Ya Asli? Sa Tagalog mo? Hani. Habibati. Di, habibi, ganyan. Ganyan nila tawagan kami mga asawa. Yung sweet sila. Pero, nagpapakumbaba sila. Ngayon, saan galing? Anong oras na? Ha? Hindi, totoo, wallah. Musiba. Kapag ganito yung nangyari, may magulat na lamang si sister siguro, nag-asawa ng pangalawa. Ba't nag-asawa ka ng pangalawa? Sino yung pinakasalan mo? Bakit mas matanda sa akin yung pinakasalan mo? Bakit mas maganda ako, nag-asawa ka pa? Mas makinis ako, nag-asawa ka pa. Ano yung sasabihin ng lalaki? Hindi ako sinisigawan ni sister. Nakikinig sa akin si sister. Sumusunod sa akin si sister. Kaya nakapaghanap si brother. Totoo mali? Totoo, sabi ni brother. Hindi. Yan yung fitra kasi. Ang fitra na tinatawag, hindi maaaring baguhin. Hindi maaaring baguhin. Kaya ito mga kapatid aral sa akin sa sarili at sa inyo. Aral sa akin at sa inyo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagkamali ang isang tao, nagkamali ang asawa mo, lalaki o babae, kapag nagkamali, ang fitra, kasi fitra pinag-usapan po natin dito, at yung paraan ng pagkakamali, kapag nagkamali ang mag-asawa, ang isa sa kanila, hindi nila hahayaan, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang babae na
sumapit ang gabi, naggabi na, tapos hindi siya naglalagay ng ibig sabihin hindi siya nagpapaganda, hanggat hindi siya papatawaran ng kanyang asawang lalaki. Ibig sabihin, kapag nag-away yung mag-asawa, unang nagpapakubaba yung babae sa kanyang asawa. Pero ngayon, lalaki, no? Sorry na, mahal. Lalaki talaga. Pasensya na. Binibaby na talaga. Diba? Pero kapag nagkamali yung anak sa tatay, sino yung unang magsasorry dapat? Sino yung unang magpapakumbaba? Ha? Tatay? Sa anak? Yung anak. Yung anak, bro. Ganyan yung fitra. Tatay, sorry, pasensya na, paumanhin. Ganun dapat, mga kapatid. Kasi yan yung fitra talaga. Yan yung likas na nasa tao. Kapag sinalungat mo ang fitra, klas talo. Hindi maganda ang buhay ng mag-asawa. Sira. Ang sabi ni Allah sa Quran, batay sa katangian mo, bro. Brother Nur, katangian. Ar-rijal qawamun. Qawam. Ismun mubalak. Qawam, ibig sabihin, higit na qawam. Kumbaga, higit siya na sila yung taga-suporta, sila yung taga-sustento, sila yung lagi nang ibabaw. Ang babae, nakikinig lamang, sumusunod. Kaya nga sa paglalakad, sino yung lagi nasa unahan? Ha? Yung babae nasaan? Sa likod. Alam niyo yung kwento ni Musa alayhi salam? Yung kwento ni Musa alayhi salam? Nung tinulungan niya yung anak ni Shu'aib na dalawang babae, namangha yung dalawang babae na ito sa husay at sa talino sa lakas ni Musa alayhi salam. Si Musa alayhi salam, nung pagkatapos niya ng tulungan, kasi nakita siya ng mga tao nagkukumpulan. Tapos may dalawang babae sa gilid. Sabi niya, anong ginagawa niyo nito? Ang sabi ng dalawang babae, hindi kayo makasingit sa mga tao kasi yung mga tao malalaki. Yung mga lalaki. Dalawang babae sila mahina. Sila, gusto nila kumuha ng tubig. Pero hindi sila makasingit dahil may mga lalaking tao. Ang ginawa ni Musa alayhi salam, kinuha yung balde nila, tapos lumapit kagad doon, tapos bumalik at nakakuha agad ng tubig. Hanggang sa inalok siya na pumunta ka sa bahay, bumisita ka. Ang ginawa ni Musa alayhi salam, naglalakad siya sa unahan, yung babae sa likod. Saan? Sa likod. Yan yung fitra. Kaya mga kapatid, hindi natin maaaring kalabanin ang fitra. Dahil kapag kinalaban mo ang fitra, plus, hindi maganda ang buhay ng isang tao. So, sa pagkakamali, ito ay sa buhay mag-asawa, ang unang dapat magtutuwid ng pagkakamali, unang-una, yung unang tagapagtuwid is si lalaki, at laging alalahanin ni lalaki, sa mga kalakihan, na ang babae laging, pabago-bago ng isipan. Pabago-bago ng isipan na ang dapat intindihin ng lalaki, na kailanman mahirap intindihin ng babae. Intindihin ng lalaki, na mahirap intindihin ang mga babae. Ayan. Kasi nga ang babae, pabago-bago ng isipan. So, class, pag magalit si babae ngayon, sabar ka na lang. Huwag ka magsalita. Ito yung dapat nating intindihin. Ganun na lamang tayo. Pahay sa akin sarili at sa inyo. Sabar, tiis, at huwag sila papansinin. Kasi kasama mo sila. Hindi mo lang sila basta asawa. Nanay ng mga anak mo. Hindi lang basta nanay ng anak mo, kaibigan mo. Kaya si Propeta Muhammad SAW, nung unang dumating ang revelasyon, kanina siya lumapit. Lumapit ba siya sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib? Siya yung pinuno ng mga Quraysh, kabilang sa mga pinuno ng Quraysh. Lumapit ba siya rito? Hindi. Lumapit ba siya sa kanyang matalik na kaibigan, lalaki? Si Abu Bakar? Hindi. Lumapit ba siya sa kanyang matapang na tiyo, uncle na si Hamza? Hindi. Kanina siya lumapit? Sa mahinang babae. Sa babae na mas matanda sa kanya. Sino? Khadija. Bakit? Dahil dun siya kampante. Dun siya panatag. Ang sabi ni Allah sa Quran, wa min ayatihi, kabilang sa matanda ni Allah, an khalaqa lakum min anfusikum, na si Allah ay gumawa para sa inyo ng inyong mga asawa. Anong dahilan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Litaskunu ilayha. Upang kayo ay maging litaskunu ilayha. Ito ay mula sa katagan na sukun. Ang sukun, yung kapanatagan. Upang maging kampante ka sa inyong asawa. Maging mapanatag ka sa inyong asawa. Upang tirahan nyo sila. Di ba ang bahay, ito
Kapag nasa disyerto ka, tapos sumapit yung gabi, ano yung gagawin mo para makauwi ng bahay? Gabi na talaga. Magmamadali ka o chill-chill ka lang maglakad? Disyerto. Ano yung gagawin mo? Noong unang panahon, kasi maraming mabangis na hayop, maraming mga tulisan, tapos mapanganib sa gabi, hindi mo alam yung dadaanan mo, ano yung gagawin mo? Chill ka lang maglakad o bibilisan maglakad? Ha? Bibilisan. Kapag makarating ka sa bahay, ano mararamdaman mo? Kampante ka na. Yan yung babae. Yan yung asawang babae. Panatag ka sa kanya. Pero yung ibang babae, yung lalaki ngayon, hindi panatag. Mas ayaw nila, mas gusto nila sa labas ng bahay. Ganyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang nilapitan niya, sino? Si Khadija. Radiyallahu anha. La ilaha illallah. Anong ugali ang mayroon siya? Asawa kagad ang nilapitan. May mga tao, may mga asawang lalaki, hindi kaya mag-open sa kanyang asawang babae. Kasi, siya mismo, ichichismis ng kanyang asawa. May mga ganyan, hindi panatag. Dapat, sa isang babae, magtaglayin nila yung katangian ng mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija, radhiyallahu anha. At alamin din ng lalaki, mga bro, na ang babae ay Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tignan niyo yung paraan ng pagtutuwid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung may mga sahaba sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga bisita, tapos may pagkain na pinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinadala ng isa sa kanyang mga asawa. Nung makita ni Aisha radhiyallahu anha yung pinggan na yan na may pagkain, tinapon niya. Tinapik niya. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum." Nagselos ang inyong ina. Nagselos ang inyong ina. Kung si Aisha radhiyallahu anha, kabilang sa mga pinakamainam na babae na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagselos, paano pa kaya ang mga kababaihan ngayon? Kaya dapat natin alalahanin na ang mga babae nagselos. Pero paano ito itinuloy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinigawan niya ba sa harap ng mga sahaba? Hindi. Napangiti lamang siya. Nagselos ang inyong ina. Tapos kinuha niya yung mga pagkain at nilagay sa pinggan at pinakain yung mga sahaba. Kapag nagalit, sasabayan, ginantihan ka ng sinigawan ka, sisigaw ka rin. Hindi. Dapat kalma muna. Kasi lalala ang problema. Lalala ang problema. So, ganito yung isa sa kabilang sa mga pagtutuwid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit natin kanina na mali yung hindi nagpapasensya at hindi nagpapatawad. Kasi kung hindi yung pagpapasensyahan, pagpapatawaran ng isang tao, wala mangyayari. Okay? Kumbaga, hindi kayo magkakaayos at hindi yung maitutuwid ang isang pagkakamali. Na ang dapat, magpasensya, palagpasin ang isang bagay.